Binabantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve mag-stabilize ng ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para Nakarating sa kaalaman ng mga kongresista ang umano'y plano ng kartel na siraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas sa presyo ng bigas. Ayon kay ACT-CIS Party List Rep. Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino lalo pat ipinangako nitong ibababa niya sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Iyan ang sisilipan ng Committee on Agriculture ng House sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa mga darating na araw, wika ni Tulfo sa isang radio interview. May naririnig kami sa House na ganang grupo na gustong magkagulo, magalit ang tao sa administrasyon kaya dito nila pinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman kapag kumalam ang sikmura ng tao, magagalit doon sa gobyerno pag siwalat ng kongresista. Nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nagho-hoard nito. Yusen, hindi kasalanan ng gobyerno kasi itinatago ang bigas. Tinukoy ng kongresista ang ginawang pagsalakay ng mga operatiba ng Bureau of Customs kasama sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Shat Tulfo sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. Doon nakita ang higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 500 na milyong piso. Ang bigas na nanggaling sa Vietnam, Cambodia at Thailand ay nire-repack upang palabasin na inani sa Pilipinas upang mas mataas ang presyo sa pamilihan. tignan natin actually maganda itong ways forward mo dahil medyo tumutugma ang ating pag-iisip, hindi lamang dito sa local, kundi sa national. Itong flood management master plan, ay meron na talaga niyan noon pa, pero hindi lang na-implement. So, umpisahan na natin dahil napakalaking proyekto at saka mahaba. Pero dadahan-dahanin na natin. We will start that already. Itong dredging, yan ang emergency response natin. So, kailangan pa rin talagang gawin para at least lumalim ng konti yung ilog. But it is not a permanent solution dahil babalik din yung siltation. So, hindi naman tayo, we have to find a better way. But I think you have identified the better way. They are water reservoirs and water impounding areas in the lowlands. Yun ang aming talagang pinaplano. Ang overall plan dyan ay doon sa mga malalaking ilog, kung saan maapaw, ay lalagyan natin ng mga impounding na malaki, mga 200 hectares, 20 hectares, ganun, na malalaki, para maipon yung tubig, hindi na bumaba, na hindi na magbaha. Siyempre, ang kagaya ng sabi mo, irrigation water din yan. So, baka yung pag nagawa natin yan, yung mga ibang lugar na dry season ay pwede natin irrigated na all round ang kanilang mga sinasaka. Pero yun ang ating pinaplano. That is the long-term plan. Pero sa nangyari na ganito, ay kailangan na talaga natin madaliin dahil nandito na talaga yung climate change. Yung mahirap talaga dito, sa kailangan natin tanggapin na dito sa climate change na ito ay ito na hindi na tayo babalik sa dati na weather pattern na pag tag-araw nagtatanim tayo ng gulay basta pag tag-init yun alam natin yun ang mga crops natin, di ba? Pagka umuulan, ayan, magtatanim naman tayo ng palay, etc. More or less, alam natin kung anong buwan yun. Pero ngayon, hindi na sumusunod. Tignan na lang ninyo, tayo ngayon ay technically, sabi ng Pag-asa, nasa El Nino tayo. Pero hindi, kung titignan mo yung langit, parang hindi yata narinig yung forecast ng Pag-asa. Kaya nagbuhos ng napakalaking tubig.
Kaya mukhang para hindi na maulit, kailangan na nga natin itong mga large scale na programa, na proyekto. Yung dredging immediate, kailangan natin gawin yan. So, kausapin ko ulit ang mga LGU, anong kakayahan para sa mag-dredging? Kaya ba ng mga LGU na... Nag-ano na po kami, mahal na Pangulo. Nag-start na po kami mag-dredge sa mga local rivers. Pero sapat na yung capacity ninyo? Hindi na pa po. Kaya nga po bukay humingi kami ng tulong sa national. DPWH at sa DNR. Pero sir, nag-conduct po kami ng meeting ay kulang po yung kanilang mga dalagas. Yung mga dalaga po. Yung mga pang-dredge Oo po. nga eh. Kaya nga, ganun din ang Opo, naging sir. problema sa Pampanga eh. Kulang yung dredger, yung kung ano yung dredger, luma na pala, hindi na masyadong pwede. Yung iba po sir, sira. Ha? Yung iba daw sira. Kaya maghahanap tayo ng ayusin natin ito. Sabi ko nga, kaya nakausap ko si Secretary Bunan papunta rito. Ikaw sa kanya, kumuha muna tayo ng dredger sa ibang lugar kung saan hindi naman nabaha. Ay dalhin muna natin dito. At yun ang muna ang gamitin natin. Habang naghahanap tayo ng medyo bago-bago na magagamit natin para in case mangyari ulit ito. Pero ang ano niyan talagang temporary yan. Babalik din yung siltation eh. Kaya kailangan dun sa taas natin ayusin. At yun, eto nga, mga water reservoir. Ang talagang solusyon, ang tumutulong sa atin, yung dating Secretary ng Public Works, si Secretary Babe Singson, noon. Pero ang specialty talaga niya, tubig. Sa korporasyon na tinatrabahuhan niya, yan talaga ang expertise niya. Siyang gumawa ng large-scale plan. Ito yung sinasabi mo. Flood Management Master Plan. Siyang gumawa yan. Dahan-dahan na susundan na natin para magkaroon ng... kasi ganyan yung ulan, kulang pa tayo sa tubig. Parang ang hirap maintindihan eh. Paano nangyari na bumubuhos ang ulan na ganyan, binabaha tayo, pero yung tubig, sinasabi magkukulang yan next year. Talagang naging naiba talaga yung weather. Kaya kailangan paghanda na natin dahil alam natin baka bumalik itong klaseng ulan, baka bumalik itong klaseng baha, wag na natin antayin. So yun ang ating ginagawa. We have to do. I always divide the response into 3 sections. Yun sa first of all is the immediate, which in my view, dredging siguro. Yan ang pinakamabilis para bumaba na yung tubig para makalabas na. At pati yung sa Pampanga, yung mga ilog doon, walang pupuntahan yung tubig dahil puno dito eh. So kailangan palabasin yung tubig. Okay, and hopefully hindi na nga natin sinasayang, tinatapon natin sa dagat. Dahil ikolekta na natin, dahil gagamitin natin 'yan. So yun ang mga bagong nating pag-iisip. Water impounding, the coastal road dapat itong elevated bypass road yung bypass road na nakaharang sa creek. Yes, sir. Kasi, bakit anong nangyari? Kasi po, sir, napansin namin na wala pang drainage yung iba eh. Actually, dapat may mga big tunnel talaga sa ilalim. Kasi sir, yung lupang iyan dati ay mga bakante po yan eh. Mga bakanting sakahan, productive and non-productive. And then, yan po yung dating agusan ng mga tubig. Yan po dumadaloy talaga. At naghahanap yung tubig kung saan sila lalabas. Siyempre. Kailangan, hindi ba... Ngayon po kasi, nilagyan ng bypass road. Sino bang hindi pa WH dito? Hindi ba dapat merong yung linalagay natin na sa ilalim ng tulay? Lalagyan natin. Culvert po, yung mga culvert. May bilog, may kwadrado na culvert. Di ba dapat lagyan natin ng ganon? Anong nangyari dito? Bakit nakaharang yung bypass road dun sa creek? Wala yung microphone, hindi gumagana.
Hello. Yes. Una po, isang magandang umaga po mga kababayan ko po sa Bulacan. Regarding po dito sa ating bypass road na natukoy po na isa sa nagiging sanhi ng pagbablock ng ating mga tubig ay marahil po ay ito ay naging epekto na rin po ng mahabang panahon pag-ulan. Subalit ito po ay naiprograma po at ginawa po ito ng alinsunod po sa mga specification ng ating DPWH. Tama pong yung ating mga box culvert ay nakalagay po yan sa ating mga tamang paglalagyan sa mga creek. Subalit, siguro po sa pagkakataon po siguro merong mga bagong nadidevelop sa mga kabilang lugar ay lumalayo doon sa ating dapat puntahan na tubig. But siguro po, mahal na Pangulo at sa ating mga kababayan, ako po ay taga Bulacan po kaya ang aking puso ay narito rin. So, pwede po natin patingnan ko po yan sa ating departamento at kung kailangan po natin maglagay yan ng mga additional na mga culvert, box culvert, kung ano po yung tama po ay palagi po natin. Ibig mo sabihin, nagbago yung takbo ng ilog? Meron po kasi nga pagkakataon po siguro Pangulo, mahal na Pangulo, na yun po yung binabanggit ko na nag-develop po siguro sa ibang lugar. I mean, dati po ay patag, nagtambak. Ngayon, yung pinagtambakan ay lumiit yung opening ng ating mga drainage papunta sa mga drainage. Kaya po, lumahanap ng ibang paglilipatan. Kaya po lumalabas, parang kulang ngayon. Ganun na nga nangyari. So, pwede po siguro nating gawaan ng paraan kung yun po talaga ang magiging dahilan. Meron naman po tayong mga technology ngayon na madali po nating maibubutas at may kakabit po yung mga additional. Alright. So, mukhang kailangan na. So, tignan natin mabuti at para mapabilis. Kasi pag umulan ulit pa, huwag na mangyari ito. Okay, teka, before we continue, merong magbibigay din ng report ang OCD, Director Idyo, who is the Director of Operations ng OCD. Can you please give us your situation? Good morning,